Okay, so let's find the domain and range of this given graph. So sa domain, tingin tayo sa ating x-axis. Ano yung nasakop ng ating graph dito sa x-axis? So dito sa left part muna tayo mag-start. Ang ating point na ito ay tumapat sa -3. And then, yung nasa kabilang part naman, ang ating point na shaded ay tumapat naman dito sa ating +2. So para sa ating interval notation, titingnan natin mabuti yung ginamit na dot or circle. Since dito sa ating nasa left part, ang endpoint na ito ay hindi included dahil ang ginamit ay hollow circle. Ibig sabihin, yung x value dito at yung y value ay hindi kasali sa ating set ng domain at saka ng range. Since tumapat dito yung -3 at ang gamit ay hollow circle, ang gagamitin natin ay parenthesis para sa -3. Going to +2. Okay, from -3 hanggang +2. Ayan. Ang ginamit naman dito ay shaded circle, meaning ang ating +2 ay included sa ating set. Ang ilalagay naman natin ay bracket. Ito na ang ating interval notation sa ating given graph. Mga numbers na mas mataas sa -3 pero less than or equal to +2. Sa set builder notation, gawin na natin yung ating set. The set of all x such that x is what? So we have x is greater than -3. Hindi natin lalagyan ng or equal to kasi nga hindi included yung -3. Ilagay na natin dito ang -3. And then, sa kabilang side naman, x is less than or equal to +2. So ito na ang ating domain in set builder notation. Balikan natin yung graph. Tingnan natin kung eksakto. So we have here mga numbers na mas malaki sa -3. Hindi kasali ang -3. So sample, -2, -1, 0. Tama yan. Mas malaki sa -3. Pero mas maliit o equal lamang sa +2. So +2 kasali, 0, o kaya naman ay 1/2 and so on. Yun ay mga numbers na mas maliit. Okay? So +2, again, kasali ang +2. So yan yung ating domain. And then para naman sa range, titingin tayo sa y-axis. So sa y-axis, ang nasakop ng ating graph ay mula dito. Okay? Doon tayo mag-start sa maliit na number muna. So -2 papunta sa +3. So ilista natin yan or isulat natin yung ating range using interval notation. Since again, dito sa ating katapat ng -2, okay, y value, ang ginamit dito ay hollow circle, meaning hindi kasali yung -2 sa ating range. That's why ang gagamitin natin ay parenthesis. Okay, -2 going to, dito sa taas, yung ating end. Ano, hanggang dito yung nagamit ng ating graph. So, +3. And since shaded circle yan, ang ating gagamitin ay bracket. Doon naman tayo sa set builder notation. So again, ang ating range from our interval notation, nakita natin kanina, mga numbers na mas malaki sa -2, hindi kasali ang -2, at saka mga numbers na mas maliit o equal lang sa +3. So ilapat natin yan sa ating set builder notation. Y such that y is greater than -2, pero less than or equal to +3. So again, y should be greater than -2 pero less than or equal to +3. Ito na ang ating range. Double check natin sa graph. So ito yung mga nagamit sa ating graph, numbers na mas malaki kaysa sa -2. So mas malaki naman yan. Pero dapat hanggang dito lang sa +3. Mga numbers na mas maliit naman sa +3 kasama ang +3.